Aabot sa halos 2 piso ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, June 17. Ayon sa oil industry firms, tumaas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong araw sa 1 peso and 80 centavos kada litro, habang 1 peso and 50 centavos naman ang pagtaas sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalimang sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ikatlong sunod na linggo sa diesel. Paliwanag ng Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy, isa ang geopolitical tensions sa mga dahilan kung bakit tumataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nakaapekto agad sa market prices ang resulta ng US-China trade agreement, paghina ng supply ng krudo sa United States sa gitna ng matataas na demand at negatibong epekto ng nuclear talks sa pagitan ng Iran at US. Kaugnay nito, ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ang isa sa may malaking epekto sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para nga kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, dahil sa Israel-Iran conflict, tumaas na ang presyo ng krudo sa 5%. Kung patuloy na mangyayari ito, ano ang magiging epekto ng pagsipa ng oil prices sa Pilipinas? Para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, na isa ring ekonomista, posibleng magresulta ang tensyon sa Middle East sa pagtaas ng presyo ng local fertilizer. Kung tataas ang presyo ng fertilizer, hindi malabong tumaas din ang presyo ng pagkain. Sa isang pahayag, sinabi ni Salceda, 66% ng fertilizer imports sa Pilipinas ay nitrogen-based o urea at Qatar ang isa sa major suppliers ng ating bansa. Paliwanag pa ng ekonomistang mambabatas, hindi kalayuan ang lokasyon ng Qatar sa Iran na nasa 510 milya lamang ang distansya at ang anumang bagay na makakaapekto sa shipping nito at iba pang produkto ay makapagpapataas sa presyo ng fertilizer sa Pilipinas at susunod na ang pagkain, sabi ni Salceda. Dahil sa tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at Iran, ikinukonsidera ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, ang kritikal at pinakamahalagang ruta sa transportasyon ng krudo sa buong mundo. Tinawag nga ito ng US Energy Information Administration bilang world's most important oil choke point na pinangangasiwaan ng Iran, United Arab Emirates at Oman dahil tinatayang nasa 20 milyong bariles ng krudo ang dumadaan dito kada araw at 84% ng crude oil at 83% ng liquefied natural gas ang napunta sa Asia noong 2024. Kaya kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz, sinabi ng mga analyst sa Wall Street, posibleng tumaas sa $100 kada bariles ang presyo ng krudo, maaapektuhan ang world market at babala nila isang maling hakbang lang sa regional conflict ngayon ay posibleng mauwi sa global energy crisis. Nitong Biyernes, tumaas ang presyo ng crude oil ng higit 13% matapos tirahin ng Israel ang Iranian military at nuclear sites. Pero nitong Lunes, bumaba na ang presyo ng kada bariles ng krudo sa world market matapos ang reports na gusto ng Iran na makipagkasundo na sa Israel. Sa reports, nanawagan ang Iran kay US President Donald Trump na gamitin ito ang kanyang kapangyarihan sa kaalyadong bansa na Israel at magpatupad ng ceasefire kapalit ng malayang diskusyon ng Iran sa nuclear program nito. Kaya lang sabi ni Trump, hindi raw pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran, bagay na sinang-ayunan ng Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom o ang G7 countries. Dito sa Pilipinas, pinawi naman ng Department of Energy ang pangambang lolobo ng husto ang oil prices dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, kahit tumaas pa sa higit $100 ang kada bariles ng krudo, magiging minimal lang daw ang epekto nito sa bansa. Sa ngayon, sinabi ni Lotilla na walang kontrol ang gobyerno ng Pilipinas sa Israel-Iran conflict at sana lang daw ay hindi maapektuhan ang Strait of Hormuz sa kaguluhan.